Talo tayo ni Brother Johnny. Brother Johnny, nag-aantay lang. Nandiyan natutulog. Pag dumating kayo, gisingin nyo lang siya. Nagkakaisa tayo. Pagdating dito, andito si Beth, magtinda muna. Pag nagtinda, napuputol yung pagkakaisa. Sasabihin ni Jesus, Marta, Marta, ano't na bala ka? Dumating kasi si Mel Di ganyan na. Pero ito ang kagandahan. Nagkakasama tayo dito, nagkakaisa tayo. Ngayon, ano sabi ni Jesus? 2 o 3 nagkakasama dahil sa akin, ako'y naroon sa gitna. Bakit? Ituloy mo ba sa 1 John 1:7? Tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus. Ayun, yung lahat ng ating kasalanan, magmula nung hindi tayo nag-attend dito, ngayon umatin tayo rito, nililinis niya dahil nandito siya. Nililinis ng kanyang ano? Dugo ni Jesus sa kanyang anak. Oh, na kanyang anak. Ha? Dialysis daw. Oo. Nililinis ng dugo. Oo. Dialysis yun. More than dialysis pa yan, Brad. Mas malalim yan. Yan ang talaga pag... Kasalanan ko sa makinain ko. Yes, so ito, paglilinis ng dugo sa atin ito eh. Sa kaluluwa ito. So ngayon na naliwanagan po kayo, diyan pa lang tayo sa pangalawa. Oh, wag niyo kalimutan na Hebrew 9:14 inuna natin. 1 John 1:7. Ang dami bumabasa niyan, sa tingin ko hindi alam kung ano pa kahulugan niyan. Ngayon, inisa-isa tayo ng Espiritu. Kasama natin ang Espiritu rito. Baka ano yun, hindi natin siya nakikita. Pero mahal niya tayo. Hindi niya tayo iniiwan. Magkatipon-tipon lang kayo. Yan ang gusto ni Lord. Pero pagka nagkawatak-watak tayo, nalulungkot ang Espiritu. Nawawalan siya ng tirahan. Ang tirahan ng Espiritu tayo. We are the temple. Yung mga nagkakaisa, Beth, right? Kaya maganda. Hindi lang dapat Martes, pati Linggo. Pati Linggo. Di ba? Oh. Gusto niyo madaling araw, dito tayo lahat. Oh, dito. Gusto niyo dito tayo matulog ng Sabado ng gabi? Sa gabi. Sagot ko pagkain niyo. Sige, sagot ko. Sa gabi, tapos wala kang umaga. Pansit. Kinabukasan, Basta diba pansit. may chotsu doon? Magsaandi po ka. Bakit naman nasama yun? Kasalanan nga pala. Hindi Sabi ko kasi nga, lalagyan yung doon. sinabi niyo yan sa kasalanan ko pala, sinabi ko kay Pastor, so muna na kayo. Kaya na lang mag-isip kami, Hindi. babalik na ni Sister Pero- Vicky. Pero ako, hindi ako magkakasala dahil doon. Dahil ang aking wala akong reaction. Pag nagre-react ako, yun, magkakasala ako. Baka sabihin ko bahala ka sa buhay mo. Ano ba? Hindi ba, isa na rin ako nagkasala sa'yo. Ibig sabihin, bahala ka, basta ako tutuloy ako. Aga, O, di ba? Ako'y mainipin. Meron pa. Sa totoo lang, ako'y mainipin talaga. Oh, Roma 1:4. Roma 1:4. Kaya nga sabi ni Lord, di ba, in everything, sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo. In everything, give thanks. For this is the will of God. Oh, Romans 1:4. Roma chapter 1, verse 4. Kilala nila. Ay, tungkol, ito baga. 3 and 4 rin, Pastor. 3 ang puro nakalagay. Walang Oh, sige. Eh, hindi naman Roma yun eh. Ano pala? Roma. Taga Roma. Oo nga, 1-4. Ang puro na. Tama. And, 3 and 4 na, nakalagay. Pagkadikit 3 ang puro nakalagay. and declared to be the Son of God with power Bakit dito? according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. O sige, 4, basa, Tagalog. Roma 1-4. Ibang dito bukod doon. Tungkol sa kanyang ano. Ano O nakalagay? sige, sa yung tungkol sa kanyang anak, verse 3 yun. Trigaw yun. O, Verse 3 nga yun, hanggang verse 4, sige, sama mo na. ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoon sa Kristo. O, Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak muli sa lipin David. o, At sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, o. ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. O. Ano yung ulitin mo ng dahan-dahan? In 4,
purho Oh. at sa likas ng kabanalan ng kanyang espiritu. Ayan. Yung espiritu nasaan? Di ba nasa atin? Likas ng kanyang kabanalan. Katikit na yun. Sige. Pinayag siyang anak ng Diyos Oo. sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Muling pagkabuhay. Gawa ng muling pagkabuhay. O ngayon, alam niyo ba? Diyan yun na malalaman ngayon, bakit sinasabi ang Espiritu nasa atin ang muling bubuhay sa atin. Kasi alam ba ninyo, dito, meron tayong pwede makasama na namatay sa Espiritu because of sin. Namatay. Pero, muling nabuhay dahil kay Kristo, sa dugo ni Kristo. At sa Espiritong ibinigay ng Diyos sa Kanya. Ang bubuhay sa atin ay ang Espiritu eh. Nako po ba ninyo? Spirit of life. Sa atin po yan, ginagawa ng Diyos. Basahin mo nga, Vicky. Ano? 3 and 4, yung 3 and 4. Ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak muli sa lipi ni David. At sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ng kanyang muling pagkabuhay. Muling pagkabuhay. Nagigit niyo ba ibig sabihin yan? Sige, para maintindihan natin, sa 22 of 10, Hebrew 10:22, idadagdag natin to, follow up ito. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our heart sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. O, tingnan ninyo. Sa Tagalog, intindi natin. Sige, pag-iintindi ninyo. Sister Beth, pakibasa. 10:22, Hebreo. Kaya lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya. Ayan, sandali lang, stop na. Kaya lumapit tayo sa Diyos. Ano ba ang inuutos sa atin dito ng Diyos? Lumapit tayo sa Kanya. Lumapit tayo na merong malinis na Pusong tapat pusong tapat at matibay na pananampalataya. Tuloy pa. lumapit tayo ng malinis na bugyi. O yun, dumating na naman. Lumapit tayo na merong malinis na budhi. At At nilinis na ang ating mga puso, hinugasan na ng dalisay na tubig ng ating mga katawan. ayan, sandali lang. Maganda yan. Medyo basahin mo nga, Sister Vicky. 10:22. Pares din. Oh, hindi, basahin mo. Kaya lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Oh, Lumapit tayong may malinis na budi. malinis na budhi. Lumalapit tayo pero malinis ang konsensya natin. Pagkat nilinis na ang ating mga puso. At Ulitin mo, parang mali. sapagkat nalinis na Ayun, sapagkat nalinis na ang ating ating mga puso. at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Kita mo, hindi lang ang ating puso, pati katawan natin nalilinis eh. Ibig sabihin, pati mga bakokang natin malilinis, pati mga sugat-sugat, pati mga sakit-sakit natin. Mawawala yan eh. Kasi nga, pag lumalapit tayo sa Diyos, kailangan meron tayong malinis na konsensya. Alam niyo ba yung malinis na konsensya? Malinis na conscience. Ano yun? Ano nakasulat dyan, Brother Nestor?
ba? Sa inyo, pakibasa nga sa'yo, Brad. 10:22. 10:22. Ayan, sige, pakman. At yamang, 21 muna. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay Si ng Jesus. Diyos. Oh, si Jesus yan. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso Oh, sa lubos na pananampalataya. sanay lang. Yung mapagatin nyo rito, talagang bukal sa loob, tapat na puso. Bigay. Lubos na sumasampalataya. Hindi ba napipilitan? Kasi baka hindi natin napunta yung pupunta natin, napilitan na lang tayo, di ba? Hindi, baka may lakad kayo, napilitan kayo, di ba? Talagang araw. Alam ni Lord yan eh. Talaga itong araw na ating pagtitipon. Oo. Hebreo 10:25. Kaya kasi sabi sa inyo, kahit wala kayo, ako, makikita nyo ko rito, araw talaga yun na binigay ni Lord eh. O ngayon, tuloy ba sa brother Na ang Nelson? ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi Oh, mula yung ating mga masamang budi, winisikan tayo, yung wisik na yun, lumilinis tayo, tuloy. at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, Alam nyo kung ano yung dalisay na tubig? mineral water, Hindi! Mineral water. distilled water. Wala rin yung distilled water. Pag sinabing tubig, salita ng Diyos, Spirit. Espiritu pala. Tandaan ninyo ha. Pag sinasabi ang tubig, Salita ng Diyos yun. maniwala kayo? Hindi na, nakaligo kayo ng mineral water. Ay, ano man, royal blood to eh. Kaya Sicily, medyo. naligo, walang tubig, mineral. Nakuha ba ninyo? Sa Hebreo 6:1. Yan. Puro Hebreo tayo kasi sa Hebreo, dito maraming tinuturo eh. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Naku, pwede pa tayo maging perfect eh. Pwede mo basahin? Basa. Nor laying against the... At iwanan na natin ang mga panimulang aralin Oh, tungkol kay Kristo at magpatuloy na tayo sa mga aralin para sa mga may sapat na pangunawa na. oh, Ibilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon oh, tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan oh. at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Talikuran na natin ang alin, yung mga walang kabuluhan na mga... Ang dami mga tinuturo pa, pati yung sa mga... pagka ang pinagsapan talaga, ikaw po talagang tatalikuran. Iba ang dating na mga ituturo mo eh. Pakibasa mga brother Nestor, kasi mas gusto ko dyan eh. Kaya't kayo tumigil na Oh, ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. oh,